Handa raw sina Senador Bong Revilla at Jingoy Estrada sakaling ipaaresto sila kaugnay sa pork barrel scam. Tarawagan naman sa publiko isang grupong kontra pork barrel na makiisa sa kampanya kontra anomalya sa pamamagitan ng pagse-selfie. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa unang marcha kontra pork barrel noong isang taon, nakatulong sa paghihikayat ng marami ang social media. Ngayon, may panawagan ng Scrap the Pork Alliance sa tinaguriang selfie generation. Makiisa raw sa kampanya kontra PDAF sa pamamagitan ng pag-selfie at paggamit ng hashtag Scrap the Pork. Gawin nating makabuluhan yung mga selfie natin. No, huwag tayong maging selfish. Mag-selfie tayo para sa ating bayan. Hashtag Scrap the Pork. I-tag po natin sa Facebook. Sa ngayon, nasa 300 na raw ang nakiselfie. Ang iba mula pa sa Taiwan, Hong Kong at Saudi Arabia. Bukod sa Scrap the Pork selfie, ambag din daw nila ang ikinakasang noise barrage sa Mayo sa mga panawagang kasuhan na ang mga sangkot sa pork barrel scam. Pinaniniwalaan kasing bilyong-bilyong piso ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ang napunta sa mga peking NGO umano ni Janet Lim Napoles. Up to now, turuan pa rin. Ang dami ng mga expose, ang dami ng mga investigasyon, ang dami ng mga witness na humarap sa Senado. Pero yung mga kababayan natin ay gusto nang may managot. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman para sa reklamong plunder, sina Senador Juan Ponce Enrile, Jingoy Estrada at Bong Revilla na pare-pareho ng tumangging nagbulsa ng kickback mula sa pork barrels. At kung makasuhan sila at ipaaresto, sabi ng isang legal expert, hindi raw uubra ang kanilang immunity bilang mambabatas. Ang provision ng Constitution natin yung immunity from arrest during legislative session is good only for offenses punishable by not more than 6 years. I'm willing if they're going to get me in my house, then okay lang, sasama tayo. Hindi natin kailangan magkagulo eh. Yes, I am expecting the worst, and because of the trial by publicity, yung publicity generated by this so-called scam, baka bumigay sila. Dati na ring sinabi ni Enrile na handa raw siyang depensahan ng sarili sa korte. Pinagpapaliwanag na rin ni Agriculture Secretary Proceso Alcala si Agriculture Assistant Secretary for Finance Ofelia Agawin na dati niyang dinepensahang di tumanggap ng kickback sa PDAF. Sa report kasi ng Philippine Daily Inquirer, idinawit ni National Agribusiness Corporation o NABCOR Officer Rodora Mendoza si Agawin na siya raw nangungulit para mapabilis ang paglabas ng pondo ni Enrile, Estrada at Revilla, pabor sa mga pinili nilang NGO na konektado naman daw kay Napoles. Issue na po ng memorandum si Secretary kay ASEC Agawin. Yung pong kanyang memo is requiring her to explain within 24 hours yung pong sinasabi nga po na involvement niya dun sa nabanggit na pagsisiwalat ng NABCOR officials. Abala raw sa kanilang mga meeting sina Alcala at Agawin nang kuna ng pahayag ng GMA News. Dati nang itinanggi ni Agawin na sangkot siya sa anomalya. Wala po kaming itinatago, lahat po ng ginawa namin base lang po doon po sa pagpaprocess at pag-accredit. Kaya po anytime po, payag po akong maimbestiga. Bago po sana sila maglabas ng kahit ano pong sa dyaryo, sana po checkin pong mabuti. Magtanong po kung talaga pong ito ay totoo. Kasi po, siyempre, nakakasira po ito doon sa tao. Hindi lang po sa akin. Dala ko po yung pamilya ko. Kaya yun lang po ang pinakamasakit sa akin eh. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.